Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Attention po dahil seryoso po ang mga scam na lumalabas ngayon. Naglalabas tayo ng mga video tungkol sa mga scammer para maging aware ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong Disyembre na at nagsisilabasan na naman sila para makakubra ng pera sa inyo. Lalong-lalo na yung video na ito guys, manood kayo lalong-lalo na sa ating mga senior citizen at may mga kasama na mga bata pa sa loob lang lagi ng bahay. Dahil ito guys, alam ko hindi nyo pa nararanasan to, pero yung ibang mga kababayan natin, kasamaang palad, nakakalungkot dahil isa sila sa nakaranas ng ganitong scam saan guys, yung mga ibang tao, magpapanggap po sila, mga taga-census. Alam nyo ba yung census? Yung sa loob ng tunyo at tatanungin na ilan ang mga tao sa loob ng inyong bahay. Pero ang totoo, hindi po sila tauhan ng PSA o ng census at nagpapanggap lang sila bilang isang nagbibilang ng mga tao sa mga bahay-bahay. So ayan po ang isa sa mga scam na ginagawa ng mga ibang mga scammer na kung saan, guys, for example, may kakatok sa loob ng bahay nyo. So ang gagawin, well, minsan hindi tayo nagiging aware. Hindi natin alam at minsan naniniwala agad tayo, lalong-lalo ng ating mga senior citizen na mga nanay. So ang census, kapag pumupunta po ang tunay na mga census, mga PSA, pupunta lang po yan sa loob na kakatok lang po yan, and sasabihin lang po kung ilan lang po yung tao sa loob ng inyong bahay, and that's it. Hindi na po sila naghihingi ng mga ID at kung ano-ano pa. So, makinig dapat yun po. Ang census, bilangin lang kung ilan ang tao sa loob ng bahay, and that's it. Hindi na po sila naghihingi ng mga ID. Pero, guys, okay, dito tayong matakot. Dahil ang mga ibang individual nagpapanggap na taga PSA at nagsisensus sila sa mga bahay-bahay at mga scammer po ang iba dito. Ginagawa nila, pumupunta sa iba't ibang mga bahay, kumakatok at nagpapakilala na taga-census sila o PSA at nakapang damit pa. Kaya naniniwala tayo. Nagawa nila, kunyari may mga libro sila, nililista nila, kakatukin nila, well, talagang kuwang-kuwa talaga nila yung galawan ng mga legit na mga taga-PSA. Tatanungin nila kung ilan ang tao dyan sa loob ng bahay mo. Pangalawa, hihingi niya ang ID mo. Hindi po naghihingi ng ID ang PSA. So, mag-ingat po tayo dyan. Dahil once na ibigay mo ang ID mo, kukuhain nila ang lahat ng mga information na kaya na lang makuha. For example, senior citizen, ang madatnan nila sa loob ng bahay, may ID ka ba, Nay? Bibigay mo yung ID mo. Nay, may tao pa ba dyan? Baka may ibang ID pa yung mga kasamahan mo dyan para at least maisulat namin dito at ma-counted po namin. Ibibigay naman ng iba. Minsan nagpapanggap pa na PSA po para din po mabigyan po kayo ng mga ayuda. So, huwag pong maniwala. Kasi guys, ginagawa ko po ang video na ito dahil marami mga kababayan ko na nagpi-PM sa akin at nag-i-email sa akin na na-scam sila sa loob ng bahay nila na may mga nagpapanggap na mga taga-PSA at taga-census na nagpapanggap sila nakadamit pa. Talagang paguran talaga nila magpagawa ng damit. So, ang ginagawa ng iba, i-scam sila. Minsan, yung ibang cases pa, pag alam nila yung matanda lang at mag-isa lang ang isang tao sa loob ng bahay, may second option sila. Kapag nakita na mag-isa lang ang tao, Nay, pwede po ba kami pumasok sa loob ng bahay? Yan ang ginagawa. Pero guys, ang census, hindi po pumapasok po yan sa loob ng mga bahay. Tandaan yan. Kapag ganyan ang ginawa, well, maghinala na kayo. Dahil guys, kapag pumasok yan sa loob ng bahay nyo at nagtanong-tanong na, Nay, pwede ba ako pumasok sa loob ng bahay at makiinom ng tubig? Ilan po ba kayo dito? Tandaan nyo, yung mga gamit nyo sa gilid-gilid, tiyak, makukuha. Hindi lang yan. Sa kasamang palad, may mga cases talagang pagpasok nila sa loob, nilalak na ng scammer yung pinto, kawawa yung matanda. May ganyan tayong napapanood sa iba't ibang mga social media platform. Kaya sa mga kababayan natin guys tandaan po, ang legit po na census ay magtatanong lang po kung ilan lang po ang mga tao sa loob ng bahay nyo. Ililista lang po nila and that's it. Hindi na po sila nanghihingi ng ID o ano pa o papasok sa loob. Hindi na po. Pero ang scammer na nagsisensus na hindi talaga taga PSA, well, lahat gagawin nila. Bibilangin, kukuhain yung ID, papasok sa loob ng bahay, mangi-scam, kung ano ang makukuha nila. Yun. Kawawa naman yung mga kababayan natin na talagang hindi nila alam yung ganitong mga klaseng modus. Kaya gumagawa ako ng ganitong mga video na magalit ka na kung isa ka sa mga scammer o grupo nyo na gumagawa nito, well, napapanood na to ng mga kababayan natin at magiging aware sila
sa video na ito para at least alam nila na hindi ka taga PSA, isa kang scammer. Na gusto mong kuhain ang mga information ng mga Pilipino para madali mo silang ma-scam. Ang iba pa, pumapasok pa sa loob ng bahay. Well, yun ang pinakagrabe. So, para sa mga kababayan ko guys, okay, pakishare po ang video na ito at sana po maging aware po tayo dahil nakakatakot po. Hindi rin po kayang kontrolin ng ating gobyerno yung mga ganitong scam dahil kanya-kanya silang gawa ng mga modus at kapag naging successful ang mga modus nila, gagawa na naman sila ng panibagong modus o pang i-scam dahil alam nilang nagiging success sila. Pero sana mahuli kayo one time na itry nyo. May mga barangay na kapag nahuli ang isang scammer, kinukuyog yan. Kaya mag-ingat kayong mga scammer na huwag nyong gawin yan kahit saan. Dahil kapag nakachamba kayo ng isang barangay na nahuli ka na scammer ka at di ka pala totoo, good luck sa mukha mo. Dahil kukuyugin ka talaga ng mga Pilipino. Galit ang mga Pilipino ngayon sa mga scammer at mga magnanakaw. Maraming salamat po guys and God bless everyone.